Hack Story presents. Pakiusap naman po! Bitawan niyo po ako! Wala po akong kasalanan! Ano ba? Bakit niyo po ba ako pinupusasan? Umiiyak ng buong lakas na nagpupumigla si Aurora habang hinihila siya ng dalawang armadong pulis palabas ng grocery store. Pinagtitinginan siya ng mga tao sa paligid, nagtataka sa kung ano ang nangyayari. Huwag ka na mag-iskandalo rito, Miss Aurora. Sumama ka na lang sa presinto ng Matiwasay. Ikaw ang itinuturong primary suspect sa pagpatay sa bilyonaryong businesswoman na si Don Gomez. Ano? Si Madam Don? Patay na! Hindi pwede yun! Kakakausap ko lang sa kanya kanina! Hysterical na sumigaw si Aurora habang patuloy na hinihila ng mga pulis. Hindi niya matanggap ang balita dahil napakabuti nito sa kanya. Itinuturing niya ng sariling lola ang matanda dahil ito lang ang nag-iisang taong nagtiwala, nagpatira at nag-angat sa kanya mula sa kahirapan. Ang sakit at pangungulila sa pagkawala ni Don ang mas nangingibabaw sa kanya kesa sa takot na makulong. Sa presinto mo na ipaliwanag ang lahat ng yan. Doon sa mismong crime scene ka nang galing at lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo. Binuhat ng mga pulis si Aurora dahil halos nangihina na ang mga binti nito sa matinding iyak at kulat. Isinakay siya sa likod ng patrol car habang tulala at patuloy na umaagos ang mga lupa. Hindi lubos maisip kung papaano siya napagbintangan sa krimeng hinding-hindi niya kayang gawin. Nakarating si Aurora sa police station jail at doon siya pansamantalang ikinulong habang naghahanda sa interrogation sa kanya. Habang umiiyak siya sa loob ng selda, biglang dumating ang apo nito na si Victoria, isang babaeng nasa early 30s ang edad at mayaman ang kasuotan. Galit na lumapit ito sa tapat ng rehas at tiningnan si Aurora ng buong kapuutan. Miss Victoria, totoo bang wala na si Ma'am Don? Huwag ka nang magpanggap, Aurora. Walang hiya ka. Wala kang utang na loob. Inampun ka lang ni Lola mula sa basurahan. Tapos ganyan pang igaganti mo sa kanya? Papatayin mo siya para sa pera? Patay na ba talaga siya? Oo. At ikaw ang pumatay sa Hindi kanya. totoo yan, Miss Victoria. Maniwala po kayo sa akin. Mahal ko si Madam Don. Hindi ko siya kayang saktan. Lola na ang turing ko sa kanya. Huwag mo akong ma-Miss Victoria dyan. Mamamatay tao ka. Isa kang hampas lupa na mamamatay tao at uhaw sa pera. Napakawalang hiya mo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan na ito at hindi ka na makakalabas habang buhay. Miss Victoria, maniwala po kayo sa akin. Tumahimik ka! Huwag na huwag kang magsisinungaling sa mga pulis. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong kinalaban mo ang pamilya ko! Matapos noon, kinuhaan na nila si Victoria ng kanyang salaysay bilang siya ang unang nakaalama ng kamatayan ng bilyonaryang matanda. Pagkatapos kuhaan ng salaysay si Victoria, inilipat si Aurora sa isang malamig at saradong interrogation room. Pinaupo siya sa tapat ng isang lamesa kung saan dalawang seryosong investigador ang tumitig sa kanya ng mariin habang nakabukas ang isang voice recorder. Ngayon, Aurora, magsimula tayo sa kung anong ginagawa mo sa mansyon ni Don Gomez bago siya natagpuang patay. Lahat ng ebidensya, kasama na ang fingerprints mo sa crime scene, ay tugma. Sir, pakiusap naman. Makinig kayo sa akin. Nandun ako dahil tinawagan ako ni Madam Don. May ipinapabili siyang gamot sa akin. Kaya ako umalis para pumunta sa grocery store. Hindi ko siya sinaktan. Pero ayon sa salaysay ng apo niyang si Victoria, ikaw lang ang may akses sa silid ng matanda sa mga oras na yon. Kitang-kita sa CCTV na ikaw ang pinakahuling pumasok at lumabas sa silid na yon bago siya natagpuan ng kanyang apo na duguan at walang malay. Ang fingerprint mo ay nasa weapon din na ginamit sa pagpaslang sa matanda. Ano? Paano yun nangyari? Imposible! Naalala ni Aurora ang sandaling pinahawak siya ni Victoria kaninang umaga ng isang kutsilyo. Pinahawak siya nito at sinabing subukan kung matalas ba ito. Ang kutsilyo lang na yun ang nahawakan niya ng araw na yun. Teka, naaalala ko na. Pinahawak ako ni Madam Victoria ng isang kutsilyo kaninang umaga. Hindi kaya yun?
Sinasabi mo bang sinet up ka lang ni Miss Victoria? Hindi ko alam. Pero, siguro, ang alam ko lang, wala akong kasalanan. Hindi ko kayang pumatay ng tao. At lalo na ng taong nagbigay sa akin ng lahat. Malaki ang utang na loob ko kay Madam Don. Kaya hindi ko yun gagawin sa kanya. Nakahampas sa lamesa ang investigador habang seryosong binalaan si Aurora. Huwag mo nang ibaling sa iba ang sisi, Aurora. Si Victoria ang tagapagmana ng ari-arian. Wala siyang motibo para pumatay. Ikaw ang huling nakitang naglabas-paso sa kwarto ng biktima at matibay ang ebidensya laban sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na lang. Dahil kapag umamin ka at nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi, pwedeng bumaba ang sentensya mo. Naiyak at napasubsob na lamang sa lamesa si Aurora. Ramdam niya na kahit anong paliwanag ang gawin niya, nakalatag ng lahat para siya ay mabitay sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Matapos ang investigasyon, mabilis na umusad ang kaso ni Aurora dahil sa mga nakalatag na ebidensya laban sa kanya. Ginamit ng taga-usig ang CCTV footage ng mansyon na nagpapakitang siya ang huling pumasok at lumabas ng silid ni Madam Don Gomez bago ito natagpo ang patay. Mas lalo siyang nabaon nang kumpirmahin ng crime lab ang mga fingerprints sa kutsilyong ginamit sa pagpatay ay tugma sa kanya. Gumana ng perpekto ang plano ng maling salaysay ni Victoria, kaya nawala ng kredibilidad si Aurora sa batas. Hindi pinakinggan ng korte ang depensa ni Aurora na bumili siya ng gamot sa grocery store at pinahawak lang sa kanya ni Victoria ang kutsilyo noong umagang yun sapagkat wala naman siyang ebidensya noon. Mas pinaniwalaan ng mga pulis at ng hukom si Victoria dahil ito ang nag-iisang legal na tagapagmana ng pamilya Gomez, kaya wala raw itong rason para pumatay. Dahil sa kawalan ng pera para kumuha ng magaling na abogado at sa bigat ng mga pisikal na ebidensya, mabilis na napatunayang guilty si Aurora. Opisyal siyang hinatulan ng korte sa parusang life imprisonment o habang buhay na pagkabilanggo na tuluyang sumira sa kanyang pag-asa na mapatunayan ang kanyang katotohanan. Matapos mabasahan ng sentensya, tuluyan ang ipinasok si Aurora sa loob ng Correctional Institution for Women upang pagdusahan ng kanyang parusang life imprisonment. Bitbit ang kanyang maliit na plastic bag ng mga personal na gamit. Dinala siya ng 2 jail guard sa tapat ng isang malaki, kalawangin at madilim na selda. Binuksan ng guard ang rehas at lumika ng nakabibinging tunog. Pasok na! Dito ang pwesto mo! Kung gagawa ng gulo kung ayaw mapunta ka sa isolation cell. Pakiusap po, ma'am. Baka naman po pwedeng sa ibang selda nyo na lang po ako ilagay. Natatakot po kasi ako rito. Walang pwesto sa iba. Pumasok ka na. Ayaw mo saktan kita. Walang pwesto sa iba. Pumasok ka na. Ayaw mo saktan kita. Itinulak ng marahas ng guard si Aurora, kaya halos madapa siya papasok sa loob. Agad na sumara ang rehas sa likod niya. Lumingon si Aurora sa labas, ngunit tinalikuran na siya ng guard. Dito niya naramdaman ang tindi ng realidad. Ito na ang magiging buhay niya habang buhay. Dahan-dahang humarap si Aurora sa loob ng selda. Napansin niya agad ang masangsang na amoy ng pawis at basurang nagmumula sa sulok. May humigit kumulang 20 babaeng preso ang nandoon. Lahat sila ay napatigil sa kanilang ginagawa at sabay-sabay na tumingin kay Aurora mula ulo hanggang paa. Lumapit sa kanyang 3 babae. Ang nasa gitna ay si Brenda, ang itinuturing na mayor o leader ng selda. Siya ay matangkad, maskulado at may malaking hiwa ng sugat sa kanyang pisngi. Kasama niyang kanyang 2 alipores na sina Marites at Celia. Oh, nun mo nga naman. Ay bago tayong laruan ngayon. Mukha kang mayaman at desente. Laking aircon ka pa. O nga naman, Mayor. Ang kinis ng balat. Parang hindi pa nakakatikim ng hirap ng kalsada. Oy, babae, bingi ka ba? Maglapag ka ng gamit mo rito sa harap namin kung ayaw mo masaktan ka agad. Nanginginig ang mga tuhod ni Aurora. Inilapag niya ang kanyang plastic bag sa sahig habang nakayuko ang kanyang ulo. Pilit na pinipigilan ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Magandang araw po. Ako po si Aurora. Walang maganda sa araw na to, Aurora. Dito sa selda ko, ako ang batas. At lahat ng pumapasok dito, kinikilala ko ang background. Ano bang kaso mo at napunta ka sa impyernong ito? Pinagbintangan po ako. Sinasabi nilang
Pinatay ko raw ang amo ko na si Madam Don Gomez. Pero promise po, wala po akong kasalanan. Naset up lang po ako ng apo niya. Napatikil ang buong selda. Nawala ang ingay ng mga nagtatawa ng preso sa likod. Nagkatinginan sina Brenda, Celia at Marites. Ilang sandali pa, sabay-sabay silang humalakak ng napakalakas. Isang tawang puno ng pangungutya. Gomez! Yung bilyonaryong pinaslang. Nalaman ang balita ngayon sa telebisyon. Yung matandang natagpo ang tad ng saksak sa sarili niyang kwarto. Opo, pero hindi po ako may gawa nun. Ako po ang nag-aalaga sa kanya. Lola na po ang turing ko sa kanya. Dahil siya po ang tumulong sa akin nung walang-wala po ako. Aba, matindi ka rin pala mag-imbento ng kwento. Nakita ko ang mukha mo sa balita kagabi. Sabi ng mga pulis, ikaw ang huling nakitang lumabas sa kwarto at nandun ang kutsilyo na may fingerprints mo. Oo, tama. Napanood namin sa TV dito sa lobby. Pinatay mo ang matandang nagpatira at nagtiwala sa'yo para lang manakaw ang pera niya. Tapos magmamalinis ka pa rito sa harap namin? Kaya nga, Hindi po totoo mga yun. Sinisiraan lang po ako ng apo niyang si Victoria. Inutusan niya akong hawakan ng kutsilyong yun bago pa man ang krimen. Ang sabi niya, subukan kong kumatalas. Doon niya nakuha ang fingerprints ko. Humarap si Brenda kay Aurora at naging seryoso ang mukha nito. Nawala ang ngiti sa mga labing niya at napalitan nito ng matinding galit. Lumapit siya ng napakalapit kay Aurora hanggang sa magkatapat na ang kanilang mga mukha. alam mo kung anong pinakaayaw ko sa lahat? Yung mga taong pumapatay ng kapwa. Tapos gagamit pa ng ibang tao para pagtakpan ng sariling dumi. Walang napupuntang mamamatay tao rito na hindi umaamin sa una. Pero ikaw, baka iba ka. Nag-iimbento ka ng kwento para magmukha kang kaawa-awa. Totoo po ang sinasabi ko. Bakit po ba ayaw niyong maniwala sa akin? Wala akong dahilan para patayin si Madam Don. Siya lang ang pamilyang meron ako. Sinungaling ka talaga. Mukha kang anghel. Pero demonyo pala ang ugali mo. Traidor! Biglang sinunggaban ni Brenda ang buhok ni Aurora at sa likod marahas itong nahalit pababa. Kasabay nito ay nagsigawan ng ibang mga preso na tila nanunood lang sila ng dalawang taong nagsasabong. Napasigaw sa matinding sakit si Aurora habang napapaluhod sa sahig. Nagkalat ang kanyang mga gamit mula sa plastic bag. Aray ko! Ano ba? Bitawan mo ako, nasasaktan po ako. Mas masakit ang ginawa mo sa matanda. Wala kang kwentang basura. Ayaw namin sa lahat dito. Yung mga traidor na pumapatay ng sariling amo na nagpapakain sa kanila. Tapos magmamalinis pa. Bugbugin yan para matauhan! Sumunod agad sina Celia at Marites. Sinipa ni Celia sa sikmura si Aurora, kaya napahiga ito sa maruming simento. Kasunod noon ay ang sunod-sunod na tadyak at ang tapak mula sa iba pang mga preso na nakisali na rin sa pambubugbog dahil sa galit sa kanyang balitang krimen. Yan ang nararapat sa mga katulad mong walang utang na loob. Mamamatay tao! Paslupa! Alam mo, makakaligtas ka sa ginawa mo. Magsisisihan mo pumasok ka rito! Umiiyak at sumigaw si Aurora habang pilit na pinoprotektahan ang kanyang ulo gamit ang kanyang dalawang kamay. Ramdam na ramdam niya ang bawat sipa sa kanyang likod at braso at sa binti. Ang sakit ng kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang kalooban. Tulong! Please! Tama na po! Wala akong kasalanan! Guard! Tulong! Tumingin si Aurora sa direksyon ng rehas. Nakita niyang isang guard na naglalakad sa koridor. Ngunit tumingin lang ito sa loob ng selda at nagpatuloy sa paglalakad na para bang walang naririnig. Walang sino man sa mga gwardya o bilanggo ang nagtangkang umawat sa kanya. Lahat sila ay hinayaan lang siyang masaktan. Matapos ang halos 5 minuto na walang tigil na pambubugbog, hudyat ni Brenda na huminto ang lahat. Hinihingal ang mga preso habang dahan-dahang lumalayo kay Aurora. O ano? Sisinungaling ka pa ba rito? Sasabihin mo pa bang na-set up ka lang? Hindi na makapagsalita ng maayos si Aurora. Puno ng pasa ang kanyang mukha. Pumutok ang kanyang labi at may dugo nang lumalabas sa kanyang ilong. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakabaluktot sa sahig. Totoo ang sinasabi ko. Dinuraan ni Brenda si Aurora sa mukha
bago ito tumalikod at bumalik sa kanyang pwesto sa itaas ng triple deck na higaan. Celia! Marites! Tapon niyo yung basura na yan sa tabi ng banyo. Huwag nating patuloyin sa higaan ng isang mamamatay taong kagaya niyan. Diyan sa sahig matulog gabi-gabi. Sige, Mayor! Oh, lika rito! Traidor ka, lika! Hinila ni Celia at Marites ang dalawang binti ni Aurora habang nakahiga ito at kinaladkad siya patungo sa pinakamadilim at pinakamaruming sulok ng selda sa mismong tapat ng pinto ng banyo kung saan umaagos ang mabahong tubig. Iniwan nila doon si Aurora ng mag-isa, duguan, walang lakas na gumalaw. Niyakap ni Aurora ang kanyang sarili habang tulala sa semento at tahimik na umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Ramdam niya na ito pa lang ang simula ng kanyang impyerno. Lumipas sa mga sumunod na linggo na tila isang mahabang bangungot para kay Aurora. Walang araw na hindi siya nakatikim ng pananakit, tadyak at sampal mula sa mga kasamahang preso sa loob ng selda. Tuwing gigising siya ng umaga, bago kumain at bago matulog sa gabi, palagi siyang pinagdidiskitahan. Gusto niyang lumaban, ngunit anong laban niya sa napakaraming tao? Naging miserable ang kanyang kalagayan. Puro pasa ang kanyang buong katawan. Laging sumasakit ang mga tadyang at halos hindi na siya makatayo ng maayos dahil sa tindi ng natamong sugat. Kahit anong iyak at pagmamakaawa ang gawin niya, walang nakikinig sa kanya. Isang gabi, habang natutulog ang karamihan sa mga preso, biglang lumapit si Brenda sa madilim na sulok kung saan nakahiga si Aurora sa malamig na simento. Akala ni Aurora ay bubugbugin na naman siya nito, kaya agad niyang hinarang ang kanyang mga braso sa kanyang mukha upang makapagdepensa. Subalit, hindi siya sinaktan ni Brenda. Sa halip, naupo ito sa tabi niya at seryoso siyang tiningnan. Huwag alala, di kita sasaktan ngayon. Eh gusto lang naman akong sabihin sa'yo para matapos ng kahibangan mo. Ano po yun, Mayor? Bakit po ba galit na galit kayo sa akin? Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Huminga ng malalim si Brenda at lumingon sa direksyon ng rehas bago muling humarap kay Aurora. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung pinatay mo man ang amo mo o hindi. Marami na akong nakitang mamamatay tao rito. At hindi na bago sa akin yan. Pero, alam mo ba kung bakit ka talaga binubugbog araw-araw? Nangati ng bahagya si Brenda at naiiling na kunwari naaawa ito kay Aurora. Binubugbog ka namin dahil yun ang utos sa amin. Bago ka pa man dinala rito sa National Penitentiary, may kumausap na sa akin. Si Miss Victoria. Nagbayad siya ng napakalaking halaga sa akin at sa mga alipores ko para lang siguraduhin magiging impyerno ang buhay mo rito. Nanlaki ang mga mata ni Aurora at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kanyang narinig. Si Miss Victoria? Bakit niya gagawin yun? Simple lang. Gusto niyang mamatay ka sa loob ng kulungan na to. Ayaw niyang mabuhay ka pa ng matagal dahil baka makahanap ka pa ng paraan para magsalita at linisin ang pangalan mo. Huwag ka nang umasa na tutulungan ka ng mga gwardya rito. Alam mo ba, binayaran sila para magbulag-bulagan sa mga gagawin namin sa'yo. Kaya kahit sumigaw ka pa hanggang sa mapatid ang hininga mo, walang darating para iligtas ka. Lahat kami, binusala ng pera ni Victoria. Huh? Natigilan si Aurora. Doon tuluyang gumuho ang huling natitirang pag-asa sa kanyang puso habang napapatitig sa kawalan. Matapos malaman ang katotohanan mula kay Brenda, tuluyan nang nawala ng pag-asa si Aurora. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan, naging parang buhay na bangkay siya sa loob ng selda. Patuloy pa rin ang palihim na pambubugbog sa kanya ng mga preso, habang ang mga gwardya naman patuloy na nagbubulag-bulagan dahil sa perang tinatanggap mula kay Victoria. Dahil sa tindi ng mga natamo niyang sipa at tadyak gabi-gabi, unti-unting bumigay ang kanyang katawan. Palagi siyang nilalagnat, hindi makakain at madalas na isinusuka ang dugo dahil sa malubhang pinsala sa kanyang mga internal organs. Isang gabi, pagkalipas ng eksaktong 6 na buwan ng pagdurusa, hindi na kinaya ng katawan ni Aurora ang sakit. Habang nasa isang madumi at mabantot na sulok malapit sa CR, nakatingala siya sa kisame habang nakatulala.
Walang humpay ang agos ng kanyang mga luha, ngunit blanko lang ang kanyang ekspresyon. Hindi ko alam kung anong klaseng kasalanan ang ginawa ko para magdaanan ng lahat ng ito. Sobrang sakit, Panginoon. Kung ikman ang kahihinatnan ng mga huling sandali ko bilang buhay na tao. Sana sa kabilang buhay, masaya at masagana ang mundo ang nag-iintay sa akin kasama si Madam Gomez. At tuluyan ang pumikita ang namumugtong niyang mga mata. Natagpuan na lamang siyang malamig at wala ng hininga sa maruming sulok ng selda dahil sa matinding internal bleeding. Upang pagtakpan ng krimen at protektahan si Victoria, mabilis na kumilos sa mga kurap na gwardya. Hindi nila idineklara na namatay sa pagkabugbog si Aurora. Sa halip, gumawa sila ng peking report at pinalabas na aksidente ang lahat. Sinabi nilang nadulas si Aurora sa banyo, nabagok ang ulo at namatay nang walang nakapansin. Dahil wala ng mga magulang si Aurora, walang nag-apila. Agad na ikrinimate ang kanyang bangkay nang walang maayos na investigasyon at walang nakakaalam sa mga kaibigan nito. Samantala, sa loob ng marangyang master's bedroom sa mansyon ng mga Gomez, nagse-celebrate si Victoria kasama ang kanyang kasabwat at kasintahan na si David. Nakaupo si Victoria sa gilid ng kama habang may hawak na baso ng mamahaling inumin. Samantalang si David naman nakahiga at nakangiti. Sigurado ka bang malinis ang pagkakayari ng gwardiya sa presinto? Baka mag-iwan sila ng butas sa report. Ano ka ba, David? Malaking pera ang ibinayad ko sa head guard at kay Brenda. Pinalabas nilang nadulas lang sa banyo ang hampas lupang yon. Case closed na si Aurora. Mabuti naman kung ganon. Mas pabor sa atin yan. Ngayong patay na siya, hindi na mabubuksan ang kaso sa pagpatay kay Madam Dawn. Sa paningin ng lahat, si Aurora ang pumatay sa kanya. At tayo, eto tayo, ilang linggo na lang. Mapapasakamay na natin ang lahat ng ari-arian ng lola mo. Isang malaking cheers para sa tagumpay natin. Itinaas ni Victoria ang kanyang baso at uminom. Subalit pagkababa ng baso, biglang umihip ang isang napakalamig na hangin sa loob ng kwarto. Kahit saradong lahat ng bintana, pumikislap-kislap din ang ilaw sa kisame. Teka, bakit biglang lumamig? Parang may nakapasok na hangin. Naramdaman mo rin? Nakasara naman ang bintana. Mukhang minumulto na tayo ni Aurora. Hindi ako takot sa multo, David. Takot akong mamulubi. Sa isang sulok ng kwarto, dahan-dahang namuo ang isang maputing usok hanggang sa maging hugis tao ito. Lumutang sa hangin ang kaluluwa ni Aurora. Galit na galit ang kanyang muka at nanginginig sa puot ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Victoria. Victoria! David! Kayo palang pumatay kay Madam Dawn! At sa akin yung isinisisi ang lahat! Hindi pa kayo nakontento! Pinahirapan! Pinugbog ng halos kalahating taon! At pinaranas mo ang impyerno sa akin sa loob ng rehas na hindi naman ako dapat ang naroroon! Walang hiya kayo! Mga walang hiya kayo! Pagbabayaran niyo balang araw ang kinuha niyo ito sa amin ni Madam Dawn! Hindi ko kayo mapapatawad! Isinusampa ko kayo! Habang nangangalit ang kaluluwa ni Aurora sa loob ng mansyon, lumipat naman ang eksena pabalik sa pambansang kulungan ng mga babae. Pagkalipas ng ilang araw, sa loob ng opisina ng mga gwardya, malapit sa selda, nagkakagulong 3 presong nagpahirap kay Aurora. Sina Brenda, Celia at Marites. Galit na galit silang nakatayo sa harap ng desk ng head guard na si Officer Santos. Officer Santos, ilang linggo na nakalilipas simula nang mamatay si Aurora. Nasaan ang kalahati ng perang ipinangako sa amin ni Miss Victoria? Oo nga, sabi mo pagkatapos naming patayin sa bugbog ang babaeng yon, makukuha na namin ang buong bayad. Nagugutom na mga pamilya namin sa labas. Huwag mo kaming niloloko, ha? Sir, kami ang gumawa ng maduming trabaho rito habang nakaupo ka lang sa aircon mo. Ipinatong ni Officer Santos ang kanyang 2 paa sa ibabaw ng lamesa at umitit ng sigarilyo.
bago tumingin ng may inisa sa 3 preso. Magsitahimik nga kayo. Kung sumigaw kayo rito, parang hindi kayo mga bilanggo ah. Akala nyo ba, kayo lang ang walang natanggap? Ang ibig mo sabihin? Kung mo sabihin hindi pa nagpapadala si Victoria? Yun na nga, tinatawagan ko ng numero niya gabi-gabi. Pero hindi na sumasagot. Kahit ang head guard at ang warden, nagwawala na rin dahil hindi binayaran ang ipinangakong milyones para sa peking accident report. Ano? Niloko tayo ng bruhang babaeng yon? Matapos nating linisin ang dumi niya, tatakbuhan lang pala tayo. Walang hiya siya. Sabi mo sa amin bago namin simulan ng pambubugbog kay Aurora, garantisado ang pera nito. Ngayon, patay na yung tao tapos wala pa kaming mapapala. Hinarap sila ng seryoso ni Officer Santos at ibinaba ang kanyang mga paa mula sa lamesa. Nagbago ang tono ng boses niya, naging matalim ang tingin sa 3. Huwag niyo akong sisisihin. Ako nga, kulang na kulang din ang natanggap ko. Binigyan lang ako ng paunang barya-barya para itahimik ang kasamahan ko. Yung pangako niyang 5 milyong piso para takpan ang kaso. Mukhang magiging drawing na lang ata. Eh wala tayong magagawa. Di pwedeng ganun yun. Sinunod natin ang lahat ng utos niya. Gabi-gabi naming binasag ang katawan ni Aurora hanggang sa magka-internal bleeding. Namatay. Tapos ngayon gagaguhin niya lang kami. Ayun, ano nang gagawin natin ngayon? Wala tayong magagawa rito sa loob kung ayaw niyang sumagot sa mga tawag. Oo nga, Mayor. Oo nga, Mayor. Hawak ni Victoria ang lahat ng baraha. Pwede niya tayong itumba rito sa loob kung mag-iingay tayo. Walang pwedeng magtumba sa akin dito sa loob. Officer Santos, gumawa ka ng paraan. Kontakin mo ang abogado niya o pumunta ka mismo sa mansyon ng mga Gomez. Brenda, gago ka ba? Gusto mo bang mawalan ako ng trabaho at makasuhan ng obstruction of justice? Kung pumunta ko roon, pwedeng sabihin ni Victoria na pinagbabantaan ko siya at ipahuli ako. Makapangyarihan ng babaeng yon. Kayang-kaya niya tayong ipatumba kung kailan niya gusto. Manahimik lang tayo. Total, pare-parehas lang naman tayong may pananagutan sa batas nito. Leche! Manda sa akin ang babaeng yun. Total, 1 linggo na lang naman, makakalaya na tayo. Sisiguraduhin kong pagsisisiyan ng babaeng yun ang ginawa niya sa atin. Habang naglalakad sila pabalik ng kanilang selda, hindi nila alam na sa mismong kisame sa itaas ng koridor, nakalutang ang kaluluwa ni Aurora. Nakita niya ang kawalan ng hustisya at kung papaano sila nag-aaway-away dahil sa pera ni Victoria. Karma nyo na yan. Pero hindi ko hahayaang magpatayan lang ng ganyan. Ako mismo ang kukuha ng hustisya para sa sarili ko at para kay Madam Don. Matapos magmasida, ay bumalik ang kaluluwa ni Aurora sa mansyon ng mga Gomez. Nakita niya muli si Victoria na abalang-abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang lamesa kasama si David. Oh, may balita ka na ba mula sa head guard sa kulungan? Tumawag ba ulit sa'yo? Oo, kanina pang umaga tumatawag ang walang kwentang si Officer Santos. Pati yung presong si Brenda. Sinusubukan magpadala ng message sa pamamagitan ng abogado ko. Hindi mo ba talaga sila babayaran ng natitirang balance? Baka gumawa ng mga ingay ang mga yon at masira ang plano natin sa pagkuha ng mana. Natawa ng malakas si Victoria habang pinipirmahan ang isang papeles. Bakit ko naman sila babayaran? Patay na si Aurora. Nakakremate na ang bangkay at opisyal na sa record ng gobyerno na aksidente ang nangyari. Kahit mag-ingay pa silang lahat doon, walang maniniwala sa kanila. At saka, kapag sinabi nila yon, baka mabulyaso ang paparating nilang paglaya. Kaya hindi nila yun gagawin. Don't worry about them. Ang pera ko ay para sa atin lang, David. Hindi ko ito sasayangin sa mga kriminal sa loob ng kulungan na kagaya nila. Sa bagay, may punto ka. Napakatalino mo talaga, Victoria. Ginamit mo sila para patayin ang nag-iisang saksi. Tapos ngayon, hinahayaan mo silang mumanga. Yan ang napapala ng mga taong hangal at uhaw sa pera. Akala siguro nila ay madali akong utuin. Ngayong tapos na ang problema ko kay Aurora, ang kailangan ko nilang asikasuhin ay ang pirma ng judge para sa transfer ng lahat ng bank accounts ni Lola sa pangalan ko. Muling umihip ang napakalamig na hangin sa loob ng kwarto, dahilan
para mapatigil si Victoria sa pagpirma. Kumislap muli ang ilaw, mas matagal kesa noong nakaraang gabi. Ayan na naman. Yung malamig na hangin. Biglang sumakit ang bato ko. Parang may nakatayo sa likod ko. Sa likod mismo ni Victoria, nakalutang ang kaluluwa ni Aurora. Nanginginig sa tindi ng puot ang kanyang buong pagkatao habang nakatitig kay Victoria. Alam ni Aurora na ito na ang tamang pagkakataon upang isagawa ang kanyang paghihiganti. Pagkalipas ng ilang oras, tuluyan ang pinalitan ng malalakas na kulog at matatalim na kidlat ang katahimikan ng gabi. Lumalakas na rin ang buhos ng ulan at humahampas sa mga bintana ng master's bedroom. Sa gitna ng dilim, mahimbing na natutulog si Victoria at si David sa malambot na kama. Subalit sa gilid ng higaan, nananatiling nakatayo ang kaluluwa ni Aurora. Walang katapusan ng galit na nararamdaman niya habang nakatitig sa mukha ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Hindi siya umaalis sa pwestong iyon, parang isang estatwang gawa sa usok habang patuloy na nagliliyab ang kanyang puota. Biglang kumidlat ng napakalakas, dahilan para magising si Victoria. Humihingal siyang napaupo sa kama habang nakahawak ang kanyang dibdib dahil sa ingay na naantala na rin ang tulog ni David dahil dahan-dahan itong nagmulat ng kanyang mga mata. Victoria, bakit gising ka pa? Matulog ka na. Maaga pa ang pirmahan niyo ng judge bukas. David, hindi ako makatulog ng maayos. Ang lakas ng bagyo sa labas, at saka pakiramdam ko talaga may nakatitig sa akin. Nababaliw ka na ba? Sarado ang pinto at bintana. Sino naman titingin sa atin dito sa kwarto mo? Ang multo ni Aurora? Akala ko ba hindi ka natatakot sa multo? Natawa ng bahagya si David, ngunit hindi nagustuhan ni Victoria ang biro nito. Lumingon si Victoria sa madilim na sulok sa mismong pwesto kung saan nakatayo ang kaluluwa ni Aurora. Bagamat wala siyang nakikita, nakaramdam siya ng matinding kilabot. Huwag mo nga akong biruin na ganyan, David. Hindi nakakatawa. Alam ko patay na si Aurora at abo na siya ngayon. Pero iba talagang pakiramdam ko sa kwartong ito. Simula pa nitong mga nakaraang araw. Masyado ka kasing stress sa mga dokumento ng mana ni Don Gomez. Humiga ka rito at yakapin mo ko. Mawawala rin yung takot mo. Humiga muli si Victoria, ngunit nananatiling nakadilat ang kanyang mga mata. Nakatitig pa rin sa kisame. Sana nga stress lang ito. Gusto ko nang matapos ang pirmahan bukas para makuha ko ng lahat ng pera ni Lola at makaalis na tayo sa bansang ito. Yan din ang gusto kong marinig. Kapag nasa ibang bansa na tayo, wala nang makakaalala kay Aurora o kay Don Gomez. Tayo na ang magpapakasasa sa yaman nila. Mga hayop kayo! Ninakaw niyo ang buhay ko. Tapos ngayon, pinaplano niyong takasan ng lahat ng ginawa niyo? Hinding-hindi ko hayaang mangyari yan. Kasabay ng pagkasabi nun sa kanyang isip, isang napakalakas at nakabibinging kulog ang gumuhit sa kalangitan. Halos yumanig ang buong mansyon sa tindi ng tunog, kasabay ng pagkidlat na nagbigay ng panandaliang liwanag sa kwarto. May kakaibang puwersa ang biglang nabuo sa paligid. Biglang naramdaman ni Aurora na tila nawalan siya ng kontrol sa sarili niyang kaluluwa. Ang kanyang espiritu na kanina lang ay malayang nakalutang ay biglang nakaramdam ng matinding hila. Parang may isang higanting magnet na humihigop sa kanya patungo sa direksyon ng kama. Ano ito? Bakit ako nahihila? Hindi ko maigalaw ang sarili ko. Ano ba? Anong nangyayari? Sinubukan ni Aurora na lumipad pataas at lumayo sa kama. Ngunit biko siya. Ang kanyang kaluluwa ay unti-unting pinipiga at pilit na ipinapasok sa isang masikip na espasyo. Ang direksyon ng hila ay walang iba kung hindi sa mismong katawan ni Victoria na nakahiga sa kama. Sa sandaling yun, biglang napasigaw si Victoria sa loob ng kwarto. Napahawak siya sa kanyang puso habang namimilipit sa tindi ng sakit. Ang puso ko! David! Ang sakit ng puso ko! Parang tinutusok ng galayong! Victoria!
Anong nangyayari sa'yo? Parehas silang muling napaupo mula sa pagkakahiga. Hindi ko alam. Ang sakit, David. Tulungan mo ako. Nataranta si David at agad na binuhat ang katawan ni Victoria. Nakita niyang panginginig ng mga kamay at ng binti nito habang nanlalaki ang mga mata na parang sinasapian. Victoria, tumingin ka sa akin. Tatawag ako ng ambulansya. Hindi na nakasagot si Victoria. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahan nang naging kulay puti habang ang kaluluwa ni Aurora ay tuluyan ng puwersahang pumasok at humalo sa kanyang kalamnan. Kasabay nito ay tumilapon ang kaluluwa ni Victoria palabas ng sarili nitong katawan. Pakiramdam ni Aurora ay sumabog ang kanyang buong pagkatao habang nakikipag-agawan sa pwesto ng diwa ni Victoria. Makalipas ang ilang segundong panginginig, biglang naging tahimik ang buong kwarto. Puminto ang panginginig ng katawan ni Victoria at dahan-dahan siyang napahiga pabalik sa kama. Bagsak ang kanyang mga kamay sa gilid. Victoria, okay ka lang ba? Magsalita ka naman. Tinatakot mo ko eh. Dahan-dahang nagmulat ng mata ang katawan ni Victoria. Ngunit sa pagkakataong nito, wala nang takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay naging matalas, malamig at puno ng kakaibang otoridad. Ang mismong tingin ni Aurora bago siya namatay sa kulungan. Tiningnan ni Victoria o mas tamang sabihing Aurora ang sarili nitong mga kamay. Matapos noon ay nagmamadali siyang nagtungo sa banyo upang manalamin. Sinubukan niyang i-absorb ang mga nangyayari at takang-taka kung papaanong biglang napunta sa kanya ang kaluluwa sa kamay ni Victoria. Hinawakan niya ang kanyang mukha at ang kanyang liig. Bumalik siya ng kanilang higaan bago dahan-dahang tumingin kay David. Victoria, ano ba talagang nangyari sa'yo kanina? Bakit ka sumisigaw? Tumingin si Aurora gamit ang katawan ni Victoria. Naguguluhan, hindi makapaniwala. Bagamat hindi niya nauunawaan ang lahat, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isa lang ang importante sa kanya ngayon. Nasa loob siya ng katawan ng taong pumaslang sa kanya at gagamitin niya ito na kanyang advantage. Wala ito, David. Medyo nahilo lang ako. Pero ngayon, gumanda na ang pakiramdam ko. Huwag mo akong alalahanin. Salamat naman kung gano'n. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, stress lang yan eh. Oo, David. Tama ka. At sisiguruhin kong bukas na bukas din, magsisimula na kayong bayad sa lahat ng mga utang niyo. Umigang muli si Aurora gamit ang katawan ni Victoria habang si David naman ay bumalik na rin sa pagtulog nang walang kamalay-malay na ang katabi niya ngayon ay ang mismong kaluluwa ng babaeng ipinapatay nila sa loob ng kulungan. Gulong-gulo si Aurora kung anong nangyari. Marami siyang katanungan sa isipan. Bakit napunta siya sa katawan ni Victoria? At papano? At higit sa lahat, nasaan ang tunay na Victoria? Ang kasagutan sa kung nasaan ang tunay na Victoria ay nasa mismong kwarto ding iyon. Nakatayo, aligaga, natatakot, nagagalit. Lahat na ng emosyon ay sumanib na sa kanyang kaluluwa. Ano ito? Ano ito? Ano nangyayari? Bakit ako nasa labas ng sarili kong katawan? Patay na ba ako? At sino ang babae ito? Kinaumagahan, maliwanag ng sikat ng araw matapos ang malakas na panandali ang bagyo kagabi. Nakaupo sa marangyang dining table si Aurora gamit ang katawan ni Victoria habang dahan-dahang humihigop ng kape at pinagmamasdan ng paligid ng mansyon. Sa tapat niya, masayang kumakain ng almusal si David habang nagbabasa ng mga papeles. Sa gilid naman ng kusina, nakalutang ang kaluluwa ng totoong Victoria. Galit na sumisigaw at sumusuntok sa hangin, ngunit walang nakaririnig sa kanya. Si Aurora, tumigil sa kakaisip kung papaano nangyari ang lahat ng ito. Hindi yun ang priority niya ngayon. Ang priority niya ay dalawin kaagad ang puntod ng mahal niyang amo na itinuring niyang lola at sirain ang lahat ng plano ni Victoria at ni David at mabigyan ng hustisya ang ginawa ng mga ito sa kanilang dalawa ni Madam Don. Bilisan mo ng bahagya ang pagkain mo. Tumatawag na ang abogado natin kanina. Naghihintay na si Judge sa opisina para pirmahan ang transfer ng mga bank account ni Don Gomez. Huwag kang magmadali, David.
Darating din tayo dyan sa exciting part na yan. Gusto ko lang munang namnamin ang lasa ng marangyang almusal na to. Aba, parang nag-iba ang aura mo ngayon. Mas naging kalmado ka at seryoso kumpara kahapon na halos mapraning ka na sa takot dahil sa lamig ng hangin. Siyempre naman, dahil matapos ang gabing yun, alam kong simula sa araw na to ay marami nang magbabago sa buhay natin. Mabuti naman kung ganun. Mas pabor sa atin yan para dire-diretso na ang pag-alis natin papuntang ibang bansa kapag hawak na natin ang yaman ng lola mo. Ang plano ni Aurora ang mailipat sa pangalan ni Victoria ang lahat ng ari-arian ni Madam Don. At kapag nangyari yun, gagamitin niya ang katawan ni Victoria upang i-donate ito sa charity. Bawat sentimo ng mana ay mapupunta sa charity. Walang iya kang babae ka! Sino ka? Lumabas ka dyan sa katawan ko! Wala kang karapatang pumasok sa katawan hindi sa'yo! At wag na wag mo nga agawin si David sa akin! Mga agaw kang walang hiya ka! Ngunit ang mga sigaw ni Victoria ay nananatiling nakabinbin sa hangin. Sarili lamang niya ang nakaririnig. Dumating sina Aurora gamit ang katawan ni Victoria at si David sa opisina ni Judge Castro kasama ang kanilang personal na abogado. Nakalatag na sa ibabaw ng lamesa ang mga opisyal na dokumento para sa pagsasali ng lahat ng ari-arian at ng yaman ng yumaong bilyonarya. Naroon din sa sulok ang kaluluwa ng totoong Victoria na patuloy na nagwawala sa galit, ngunit walang nagagawa. Narito na ang final papers ni Miss Gomez. Kapag napirmahan mo ito, opisyal nang malilipat sa pangalan mo ang lahat ng bank accounts, mansion, businesses at ang 55% shares ng lola mo sa Gomez Development Corporation. Nagniningning ang mga mata ni David sa matinding excitement habang nakatitig sa mga dokumento. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang sarili dahil sa tuwa. Pirmahan mo na, Victoria. Sa wakas, lahat ng pinaghirapan natin ay magbubunga na sa ngayon. Hawak mo na ang majority ng kumpanya. Humarap si Aurora kay Judge Castro nang may malamig at kalmadong muka. Kinuha niyang signing pen at marhan, ngunit matatag na isinulat ang pirma ni Victoria sa bawat pahina ng kontrata. Hindi niya alam ang pirma nito, ngunit otomatiko ang mga daliri niya sa pagpirma na tila ba na naigang nakasanayang gawain ng daliri nito. Nang matapos ang huling pirma, pinalnang itinakda ng batas ang paglilipat ng bilyong-bilyong yaman. Congratulations, Miss Victoria Gomez. Ikaw na ang opisyal na may-ari ng lahat ng naiwang yaman at shares ng lola mo. Napayakap agad si David kay Aurora mula sa likod ng buong kagalakan. Cheers, Victoria! Ngunit isang palihim at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aurora. Sa kanyang isip, alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na laro at ang pagbagsak ng dalawa. Matapos noon ay lumabas na sila ng kwarto habang naglalakad sila sa koridor palabas ng gusali. Hindi matapos-tapos ang pagsasalita ni David dahil sa tindi ng pagkasabik. Hawak-hawak niya ang kanyang cellphone habang ipinapakita ang mga larawan ng mga lupain at ari-arian na matagal niya nang pinaplanong bilhin gamit ang pera ng pamilya Gomez. Sa tabi naman niya ay patuloy na sumusunod ang kaluluwa ng totoong Victoria. Umiiyak sa galit dahil wala siyang magawa upang pigilan ang dalawa. Victoria, titingnan ko na yung presidential house na pinapangarap nating bilhin sa Forbes Park. Sobrang ganda ng lokasyon. At saka, nakakita rin ako ng malaking lote sa Palawan na pwede nating pagtayuan ng mga resorts at businesses para mas lalo pang lumago ang pera natin. Hindi na sumagot si Aurora gamit ang katawan ni Victoria at patuloy ito sa paglalakad. May mga lote rin sa Rizal na pwede nating pagtayuan ng mga apartment complex para may monthly passive income tayo habang nasa ibang bansa. At huwag mo rin kalimutan yung 3 condo unit sa BGC na nireserve ako. Lahat yan, mabibili na natin sa wakas. Bukas na bukas din. Habang nagsasalita si David,
Biglang naputol ang kanyang sasabihin nang mapansing huminto sa paglalakad si Aurora. Sa gitna ng koridor, lumingon si Aurora sa kanya na may ngiti sa mga labi. Oh, Victoria, bakit ka huminto? May problema ba? May naiwan ka ba sa loob ng opisina ng judge? Humarap si Aurora sa kanya nang may napakalamig at seryosong mukha. Tiningnan niya si David mula ulo hanggang paa na tila ba isang estranghero na nasa harap niya. David, shut up! Dahil walang mangyayari sa mga plano mo o sa plano natin. Ano? What do you mean? Yun ang mga plano natin ever since. Anong walang mangyayari? Ang mga sinasabi mo dyan? Mula sa araw na to, hiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo, David. I don't love you. Napatigil si David, nanlaki ang kanyang mga mata at biglang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Akala niya noong una ay nagbibiro lamang si Victoria dahil sa stress, ngunit seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Sa gilid naman nila, literal na naging estatwa sa gulat ang kaluluwa ng totoong Victoria. Ano? Ano sinasabi mo dyan? Bakit mo hinihiwalayan ang boyfriend ko? Katawan ko yung gamit mo. Wala kang karapatang gamitin ang katawan ko para gawin ang mga gusto mo. Hysterical na sumisigaw ang kaluluwa ni Victoria, ngunit walang nakaririnig sa kanya. Samantala, nagsisimula ng magbago ang tono ng boses ni David mula sa pagtataka patungo sa matinding galit. Humakbang siya ng paitaas at hinawakan ng braso ni Aurora. Nababaliw ka na ba, Victoria? Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para makuha ang inheritance, ngayon mo ko hihiwalayan? Kung kailan hawak na natin ang pera? Ano? Pakitang tao lang ba ang lahat? Marahas na binawi ni Aurora ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni David at pinandilatan ng mga mata. Huwag mo akong hahawakan, David. At huwag mong sabihin atin ang perang to. Dahil sa pamilya Gomez to. Walang mapupunta sa'yo kahit isang baryang sentimo. Wala! Anong wala? Hindi pwedeng wala, Victoria. Hindi mo ko pwedeng paasahin ng ganito. At kunwari minahal mo ko. Tapos, ganito lang ang gagawin mo sa akin. I did everything for you. I rejected so many rich women for you. Kaya hindi pwedeng wala akong mapapala sa pagpili ko sa'yo. Namula ang buong mukha ni David sa tindi ng galit habang dinuduro si Aurora sa gitna ng koridor. Hindi niya lubos maisip na ang babaeng binalak niyang kasamang magpakasasa sa yaman ay lilingon at tatalikuran siya sa mismong araw ng kanilang tagumpay. And so, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Tingnan natin. Sisiguraduhin kong malalantad sa lahat ang mga krimen mo. Go ahead. Kung may ebidensya ka, ilabas mo. Besides, tingin mo ba natatakot ako? Hindi ako natatakot makulong. Dahil ang totoo, ako si Aurora. Hindi ako ang totoong Victoria. At kapag isinumbong mo siya, mas matutuwa pa ako. Anong sinasabi mo dyan? Nagdadahilan ka pa para lang kusa akong layuan. Hindi mo ko mapapaniwala, Victoria. I know you from the beginning. Padabog na tinalikuran ni David si Aurora at mabilis na naglakad palabas ng gusali habang naiwang nakalutang ang kaluluwa ni Victoria na patuloy na umiiyak sa matinding pagkasawi ng damdamin at galit. Kung ganun, ikaw si Aurora. Ninanakaw mo ang katawan ko ang walang hiya ka. At idinamay mo pa rito si David na walang kaalam-alam. No, hindi to pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan para makabalik ako sa dati kong katawan. At ikaw, Aurora, ano balak mo? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Victoria, I'm not sure if you are here. Pero, ito pa lang ang unang ganti ko sa'yo. Alam ko kung gaano mo kamahal ang lalaking yun. At ang love life mo, ang una kong pupuntiryahin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili sa katawang to. Pero hanggat nandito ako, sisiguruhin kong magiging miserable ang buhay mo sa oras na makabalik ka rito. Isang palihim na ngiti naman ang sumilay sa mga labi ni Aurora dahil alam niyang ito pa lamang ang simula ng kanyang paghihiganti. Kung ganun, yun ang plano mo. Ang makapaghiganti sa akin. No, hindi ako papayag na magwawagi ka sa mga evil plans mo laban sa akin.
Matapos lumayas ni David, na galit, hindi na nag-aksaya ng panahon si Aurora. Gamit ang katawan ni Victoria, agad siyang sumakay ng kanyang sasakyan at tinawagan ng pinakamalaking karibal sa negosyo ni Madam Don, ang bilyonaryong si William Z. Alam ni Aurora na matagal nang gustong makuha ni William ang kontrol sa Gomez Development Corporation. Pagkalipas ng isang oras, nagkita sila sa isang pribadong mamahaling restaurant sa Makati. Kasunod pa rin niyang kaluluwa ng totoong Victoria na patuloy na umiiyak at nagwawala na lamang sa tabi ng lamesa. I'm quite surprised dahil sa biglaang pag-imbita mo sa akin, Miss Gomez. Katatapos lang ng balita na nailipat na sa'yo ang mana ng lola mo. What do you want from me? Diretso na tayo, Mr. C. Alam ko matagal mo nang gusto makuha ang Gomez Development Corporation. I'm here para ibenta sa iyong buong 55% shares ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni William sa tindi ng gulat. Inilapag niya ang kanyang baso at umayos ng upo. Sa sulok naman, hysterical na sumisigaw ang katawan ni Victoria. Anong sabi mo? Walang hiya ka! No! Hayop ka nga, Aurora ka! Huwag mong ibenta ang kumpanya ng pamilya ko! Mr. C, huwag kang maniwala sa kanya! Hindi siya si Victoria! Ngunit tulad ng dati, walang nakaririnig sa kanya. Seryosong tiningnan ni William si Aurora. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Victoria? Ang shares na yan, ang pinakahawak ng pamilya mo sa industriya. Bakit mo ibebenta sa akin na mortal na kalaban ng lola mo? Simple lang. Ayoko na sa stress ng corporate world, Mr. C. Gusto ko na ng cash. At alam kong ikaw lang may kakayahang magbayad ng halagang hihingin ko ngayon din. Nang walang maraming tanong. Kung ganun, magkano ang presyo mo? 10 bilyong piso. At gusto ko, mailipat ang buong halaga sa bank account na ibibigay ko sa'yo bago matapos ang araw na to. Naisip ni William na napakalaking pagkakataon nito para sa kanyang kumpanya. Agad niyang tinawagan ng kanyang mga abokato at ang financial team. Makalipas ang 2 oras ng pag-aasikaso ng mga legal na dokumento, opisyal nang pinirmahan ni Aurora ang pagbebenta ng shares. Bago matapos ang hapon, pumasok ang eksaktong 10 bilyong piso sa bank account ni Victoria. Pagkatapos ng kanyang meeting kay William C., dumaan si Aurora sa libingan kung nasaan ang puntod ni Don. Nag-iwan ng bulaklak si Aurora roon habang umiiyak pa rin. Bit-bit ang pinaghalong galit at pagdadalamhati sa sinapit nilang dalawa. Madam Don, kung alam ko lang ang masamang plano ni Victoria at David, hindi na sana ako lumabas at iniwan ka sa kwarto mo. Para sana kahit papano, na ipagtanggol pa kita. O kung hindi man, ay magkasama tayong malalagutan ng hininga at hindi mo iisiping mag-isa ka. Nananatili pa rin siya roon at halos kalahating oras nang matapos, pinunasan niya ang kanyang mga luha at inilibot ang mga mata upang maglikom ng tapang at ng tatag para magpatuloy sa mga plano niya. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan dahil ang namamayani sa kanyang puso ay mailalabas ng hustisya at managot ang may sala. Pagkatapos dumaan sa sementeryo, agad na pumunta si Aurora sa opisina ng Don Gomez Foundation, ang charity foundation na itinayo ng matanda para sa mga batang ulila at sa mga pamilyang nangangailangan. Ito ang mismong organisasyon kung saan siya kinupok ni Don. Laking gulat ng head director ng charity nang makita si Victoria. Miss Victoria, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Kumusta po kayo, sir? Eto, nag-aalaga ng mga bata as usual. I'm happy to see you here, Miss Victoria. Perfect. I'm here para mag-donate. I will talk to my lawyers on how to manage the money. And I can trust you dahil alam ko kung gaano kakabuti. Maraming salamat, Miss Victoria. Malaking tulong iyon sa mga kabataang nandito sa foundation na itinatag ng lola mo. Aurora, stop it! Ano ba? Sa akin ang 10 bilyon na yon! Akin lang ang perang yon! Walang hiya ka! Humanda ka sa akin! Papatayin talaga kita! Please make sure na huwag mo itong ibibigay kahit kanino. You understand? Even sa akin, kapag dumating ang araw na bigla ko na lang yung bawiin. But no worries, everything will be documented. In case lang na bumalik ako rito at magmakaawa sa'yo na kumuha ng pera mula sa idodonate ko. Huwag na huwag mong ibibigay sa akin yun or to anyone. Ang perang yun
ay para lang sa ikagaganda ng bahay ng mga bata rito. Okay? Yes po, Miss Victoria. That will be noted. Nagpasalamat ang direktor habang inihahanda ang deed of donation. Mabilis na isinulat ni Aurora ang kanyang pirma. Sa sandaling matapos ang transaksyon, opisyal ng zero balance ang bank account ni Victoria. Wala na sa kanya ang 55% shares ng kumpanya. Ang tanging meron na lamang siya ay ang mga ari-arian nilang lupa, negosyo at ang mansyon. At ang lahat ng yun ay hindi titigilan ni Aurora. Sisiguraduhin niyang walang matitira kay Victoria ni isang kusing. Samantala, sa sobrang stress ng kaluluwa ni Victoria, bukod sa pagkawala ng kanyang mana, ay isa rin sa mga alalahanin niya ay si David. Sinundan niya kung anong nangyayari kay David matapos i-reject ni Aurora gamit ang kanyang katawan. Nasa isang mamahaling restaurant sa tapat ng isang luxury hotel sa Bonifacio Global City si Victoria. Nakita niya na hindi na bakas ang galit sa mukha ni David na nakaupo sa lamesa. Sa halip, may malawak na ngiti na ito habang naglalakad patungo sa isang lamesa sa labas ng restaurant. Sa harapan ni David, doon nakaupo ang isang napakayamang babae na naka-designer clothes na may hawak na baso ng juice. Si Taylor, ang mayamang ex-girlfriend nito na matagal na nitong iniwan dahil inagaw ito ni Victoria mula sa babae gamit ang kanyang kayamanan. Agad na lumapit si David kay Taylor at niyakap ito ng napakahigpit bago na upo sa tabi nito. Hinawakan ni David ang kamay ng babae at hinalikan nito sa harap ng maraming tao. Ano ito, David? That's it? Hindi mo man lang ba ipaglalaban ang pagmamahal mo sa akin? Magmumove on ka na lang basta-basta? Just because that Aurora told you that I don't like you anymore? Ganun na ba talaga kababa ang pagmamahal mo sa akin? Taylor, maraming salamat at pumayag kang makipagkita sa akin ngayon. Alam kong marami akong pagkakamali sa'yo noon. Tumingin si Taylor sa kanya na may konting pagdududa, ngunit halatang may nararamdaman pa rin ito para sa binata. Akala ko ba, abala ka na sa pagpapakasa sa yaman ng pamilya Gomez kasama si Victoria? Bakit bigla ka nagparamdam sa akin? Huminga ng malalim si David at hinawakan ng dalawang kamay ng babae. Nagpanggap siyang malungkot at nagsisisi sa kanyang mga naging desisyon na. Taylor, nagising na ako sa katotohanan. Nakipaghiwalay na ako kay Victoria last week. Narealize ko na kaya ko lang naman siya sinamahan noon ay dahil sa pera at sa pilit ng pamilya niya. Pero habang tumatagal, mas lalo akong napapatunayan sa sarili ko na hindi ko siya kayang mahalin. Hindi gaya kung paano kitang mahalin noon. Ikaw pa rin talaga, Taylor. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, David? Baka naman kapag nagkaayos na kayo ni Victoria, iwanan mo na naman ako. Hindi mangyayari yan, Taylor. Handa kong iwanan ang lahat para sa'yo. Sumpain man ako sa buong mundo. Basta't bumalik ka lang sa akin. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Sa gilid ng lamesa, tuluyan ang gumuho ang mundo ng kaluluwa ni Victoria. Napasubsob siya sa semento habang hysterical na umiiyak at sumisigaw sa matinding heartbreak. Ang lalaking naging dahilan kung bakit niya pinatay ang kanyang sariling lola ay ganoon na lamang kadaling itanggi ang kanilang pagmamahalan para lamang makabalik sa kanyang ex-girlfriend. Aurora, walang hiya ka. Dalawa sa pinaka-importanting bagay ang nawala sa akin sa isang iglap. Ang kayamanan at ang lalaking pinakamamahal ko. Ano pang point na mabuhay ako ngayon kung tinanggal mo na sa buhay ko ang lahat? Hindi pwede to. Kailangan kong gumawa ng paraan para makabalik ako sa katawan ko. Para maagyapan ko ito. Ano bang gagawin ko? Isang araw ay may nahanap si Victoria na albularyong may third eye sa tuktok ng bundok. Isa itong albularyo at isa ring mampaparang. Isang ligaw na kaluluwa. Ramdam ko ang tindi ng puot at itim na enerhiya na dala mo rito sa pamamahay ko. Nakikita mo ko? Kitang-kita ko, pati ang budhi mo na walang kasing itim. Ikaw lang ang tanging nakakita at nakarinig sa akin. Simula nung naging ganito ako. Nakikita kita, babae. Pagamat malabo, naaninag ko ang tunay mo ngayon.
At alam ko kung anong nangyayari sa'yo. Pinatalsik ka ng isang mas malakas na espiritu mula sa sarili mong katawan. Paano mo nalaman? Dahil sa kapangyarihang itim na tinataglay ko, may kapit ako sa makakaliwang paraan ng panggagamot. Mabigat ang enerhiya mo, iha. Kung ganun, tulungan mo ko. Please, mambabarang. Dalawa sa pinakamahalagang bagay na wala sa akin sa isang iglap. Ang kayamanan ko at ang lalaking pinakamamahal ko. Kailangan ko makabalik sa katawan ko ngayon din para maagapan ng lahat. Natawa ng nakakatakot ang mambabarang habang hinihipa ng usok mula sa kanyang mahiwagang mangkok. Hindi madali ang hinihiling mo. Ang espiritong sumakop sa katawan mo ay may dalang matinding hustisya at galit mula sa itaas. Mas malakas ang kanyang kapit sa kalamnan mo dahil may utang ka sa kanya. Wala akong pakialam kung anong utang yan. Magbabayad ako. Sabihin mo lang kung magkano ang gusto mo. Kapag nabawi ko ang katawan ko at ang bank accounts ng lola ko, bibigyan kita ng milyon-milyong piso. Kahit magkano, ibibigay ko sa'yo. Walang silbi sa akin ang pera mo, Victoria. Sa aming mga mambabarang, iba ang kabayarang hinihingi namin para sa ganitong uri ng madilim na ritual. Ano? Anong kabayaran ang gusto mo? Sabihin mo na, gagawin kong lahat. Basta't makabalik lang ako. Kailangan ko ng 5 taon ang buhay mo. Kung papayag ka sa kondisyong kong ito, tutulungan kitang makabalik agad sa sarili mong katawan. Asap. Anong sabi mo? 5 taon? Anong ibig mo sabihin? Kung meron kang 20 taong natitira sa buhay mo, kukunin ko roon ang 5 taon na. Dahilan para 15 taon na lang ang matitira sa'yo. At ang 5 taong yun, madadagdag sa akin. Kung ganon, ilang taon na lang ang natitira sa akin. Sinabi mong may kapangyarihan ka, di ba? Kaya dapat alam mo ang impormasyong yun. Maswerte ka dahil meron ka pang 30 taong natitira sa buhay mo. 30 taon na lang? Oo, gusto mo ba o ayaw mo? Kung ayaw mo, pwede ka nang umalis. No! Gusto ko. Walang silbi pang mabuhay kung mawawala ang lahat ng importante sa akin. Kaya, go ahead. Kunin mo na yun. Ngumiti ang mambabarang at sinimulan na nila ang kanilang ritual na umabot ng higit 5 minuto. Nang matapos, dumilat na rin sa wakas ang mambabarang. Tapos na. Bukas ng gabi, huwag kang aalis sa tabi ng katawan mo. Uulan ng malakas, kasabay ng kidlat. Muling hihigupin ng katawan mo ang kaluluwa mo. At itatapon palabas ng katawan ang taong nagnakaw ng kaluluwa mo. Makababalik ka na rin sa wakas sa katawan mo. Ngumiti si Victoria. Sige, aasahan ko yan. Umalis ka na bago ka pa man abutan ng dilim dito sa gubat. Maraming masasamang espiritu rito na kagaya mo. Pero ang kaibahan nila, may kakayahan silang kainin ka. Shit! I hate this place. I will leave right away. Ayoko makakita na kung ano ng impacta dito, no? At matapos noon ay umalis na siya. Naiwan sa kubo ang mambabarang. Victoria! Hindi totoong may natitira ka pang 30 taon. Wala pang 6 na taon na lang ang natitira sa'yo. At kinuha ko na roon ang 5 taon mo. Kaya humanda ka na. Dahil sa susunod na 6 na buwan, ikaw naman ang mamamaalam sa mundo. Kinaumagahan, maagang gumising si Aurora gamit ang katawan ni Victoria upang ipagpatuloy ang kanyang plano. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang may-ari ng lahat ng mana. Sunod-sunod na boardroom at mga opisina ng mga real estate broker ang pinuntahan niya. Sa loob ng opisina ng isang sikat na property developer,
mabilis na pinirmahan ni Aurora ang mga papeles ng bentahan. Miss Gomez, sigurado ba kayo rito? Ang 3 condo units ninyo sa BGC at ang malaking lote ninyo sa Rizal ay ibibenta ninyo ng mas mababa sa market price? I'm sure. Gusto ko na mabilis ang transaksyon. I-transfer niyo agad ang pera sa account ko ngayong ding umaga. Hindi na nagtanong ang broker dahil napakalaki ng kanilang kikitain sa bawas presyo. Pagkatapos, dumiretso naman si Aurora sa isang kilalang ginto at antique buyer para i-liquidate ang lahat ng mamahaling alahas at kagamitan ni Victoria. Bawat kotse at sports car na nasa garahe ng mansyon ay ibinenta niya sa mga buy and sell dealers sa loob ng ilang oras. Huling pinuntahan ni Aurora ang opisina ng isang bilyonaryong investor para sa pinakamalaking ari-arian ng pamilya, ang mismong mansyon ng mga Gomez. Matagal ko na gusto pabili ang mansyong yan ni Don Gomez, Victoria. Pero hindi ko akala ikaw mismo mag-aalok nito sa akin pagkatapos ng mamatay. Ayoko nang tumira sa mansyong yun, sir. Dahil naaalala ko lang dito si Lola. Nandito ang pirma ko sa deed of sale. Sa susunod na linggo, pwede nyo nang kunin ng susi. Bago mag-alas 3 ng hapon, pumasok ang daang-daang milyong piso sa bank account ni Victoria mula sa lahat ng naibenta ang ari-arian. Wala nang natira sa pangalan ni Victoria. Habang naglalakad siya palabas ng bangko, isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aurora habang hawak ang kanyang phone. Tinawagan niya ang isa pang charity foundation na malaki ang naitulong sa bahay ampunan kung saan siya galing. Doon, sinabi niya sa may-ari nito na ito-donate niya ang daang-daang milyong piso roon, bagay na labis na ipinagpasalamat ng charity foundation. Ngayon, tuluyan ang natapos sa mga plano ni Aurora. Naisakatuparan niya na sa wakas ang rason kung bakit niya kinailangang gamitin ang katawan ng babaeng kriminala. Nang araw din yun, sa labas ng tarangkahan ng pambansang kulungan, tuluyan ang nakalabas sina Brenda, Celia at Marites. Bitbit ang kanilang mga gamit. Malaya na sila mula sa batas, ngunit ang galit sa kanilang mga puso ay hindi pa rin nawawala. Sa wakas, nakalaya na rin tayo. Akala ko talaga doon ako mabubulok habang buhay. Huwag ka muna mag-celebrate dyan, Celia. Wala tayong kahit isang duling na barya sa bulsa ngayon. Paano tayo makakauwi sa mga pamilya natin? Humarap si Brenda sa kanila nang may napakaseryoso at matapang na mukha. Inayos niya ang kanyang jacket bago tumingin sa direksyon ng kalsada. Alam niyo kung nasa ang pera natin. Victoria Gomez. Mahabang panahon nating tinis ang gutom at pambubugbog sa loob ng selda. Habang siya, nagpapakasasa sa yaman niya. Ngayong laya na tayo. Oras na para singilin ang bruwang yun. Tama. Akala siguro niya, basta-basta na lang tayo mag-move on sa panloloko niya sa atin. Pwes, nagkakamali siya. Natawa ng mapait si Brenda at naglakad ng mabilis patungo sa sakayan ng jeep. Mabilis na sumakay ang tatlo sa isang pampublikong sasakyan upang simula ng paghahanap sa kinaroroonan ni Victoria. Dumating ang gabi at kasabay nito ang pagbuhos ng isang napakalakas na ulan na may kasamang matatalim na kidlat at ng kulog. Sa loob ng malaking sala ng mansyon, tinipo ni Aurora gamit ang katawan ni Victoria ang lahat ng mga kasambahay, tauhan at security guards na natitira sa bahay. Malamig ang boses ni Aurora habang nakatayo sa harap ng lahat ng mga empleyado at halatang nagtataka sa biglaang pagpapatawag sa kanila. Tinipon ko kayo lahat ngayon dahil may mahalaga akong sasabihin. Naibenta ko na itong mansyon. Simula sa susunod na linggo, kailangan nyo nang lisanin ng lugar na to dahil may bago ng may-ari ang bahay. Maraming salamat sa lahat ng pagseserbisyo nyo sa loob ng mansyong to, sa loob ng mahabang panahon. Nagulat at nagbulungan ng mga kasambahay, ngunit mas nagulantang sila sa kasunod na sinabi ni Aurora. At higit sa lahat, gusto ko ring aminin sa inyong lahat ng buong katotohanan. Ako talaga ang pumatay kay Don Gomez, sa aking lola. Ako ang tunay na sumaksak sa kanya. Sinat up ko lang si Aurora at pinilit ko siyang hawakan ng kutsilyo noong umaga pa lang para mapunta sa kanya ang ebidensya at fingerprints. Yumanig ang buong sala sa tindi ng gulat ng mga tauhan. Ano ginagawa mo sa pangalan ko? Hayop ka, Aurora ka!
Huwag mo akong ipahuli sa pulis! Humarap si Aurora sa mga gwardya nang may matatag na muka. Nandito sa plastic envelope na to ang lahat ng mga ebidensya, text messages, at mga natitirang ebidensya na nagpapatunay sa krimen ko. Bukas din ay pupunta ako sa police station upang isuko ang sarili ko at harapin ang batas. Eh bakit po? Paano niyo po nagawa yun kay Madam Dawn? Dahil sa pera niya. Hindi talaga ako mabuting apo at lalong-lalong hindi ako kailanman naging mabuting tao. Pero sobra-sobra ng pagsisisi ko at gusto ko ng pagbayaran ang lahat ng mga nangyayaring to. Ay, mali po ang ginawa niyo, madam. Gayon pa man, masaya kami na mas pinili mong manaig ang hustisya kaysa tuluyang ibaon sa libot ang krimen mo. Para na rin ito kay Madam Dawn at kay Madam Aurora na walang kaalam-alam sa krimeng ginawa ninyo. Pero namatay siya sa kulungan ng dahil sa inyo. Kung buhay lang si Aurora ngayon, luluhod ako sa harap niya at hihingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa kanya. Pero patay na siya. Hihingi na lang ako sa kanya kapag nasa kabilang buhay na ako. Heto nga pala ang final pay nyo na may kasamang bonus. I decided to give you 100,000 each dahil sa tapat yung paglilingkod kay Madam Dawn. Gusto kong bukas na bukas din, lisanin nyo na ang mansyong to at maghanap ng panibagong trabaho. Malungkot akong dito na tayo magkakawatak-watak, pero kinakailangan. Sa kanya ibinigay ang mahigit 1 milyon na umabot sa mahigit 10 empleyado ng mansyon, kabilang ng mga kasambahay, gwardya at mga hardinero. Malugod naman itong tinanggap ng lahat. Ng mga sandaling yun, walang kaalam-alam si Victoria sa mga ginagawa ni Aurora sapagkat abala siya sa kaiiyak habang minamanmanan si David sa kadate nito na bago nitong nobya. Bago matulog, ipinadala ni Aurora ang lahat ng kopya ng ebidensya mula sa plastic envelope sa isang malaking media network. Alam niyang masasabog ang balita kapag isinapubliko ito ng media. Agad itong ibinalita sa telebisyon at ang media na mismo ang nagpadala ng ebidensya sa police station upang pilitin silang kumilos. Makalipas ang ilang sandali, matapos masigurong naipadala na ang lahat sa media, ay humiga na si Aurora sa malambot na kama. Mahimbing siyang nakatulog gamit ang katawan ni Victoria. Panatag ang kalooban at labis na inaabangan ang kanyang pag-surrender sa presinto bukas ng umaga upang tuluyan ng makamit ang katarungan. Habang mahimbing na natutulog si Aurora, mas lalo pang lumakas ang bagyo sa labas ng mansyon. Dumadagungdong ang malalakas na kulog at walang tigil na pagtalim ng kidlat na nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa loob ng madilim na kwarto. Sa sandaling yun, dumating ang kaluluwa ng totoong Victoria mula sa restaurant, bit-bit ang galit at ang mga tagubilin ng mambabarang sa kanya. Sinunod ni Victoria ang lahat ng payo ng matanda. Lumutang siya patungo sa tabi ng kama at tumayo ng matatag sa mismong tabi ng sarili niyang pisikal na katawan. Nanginginig siya sa tindi ng kaba at pananabik habang nakatitig sa mukha ni Aurora na mahimbing pa rin natutulog gamit ang kanyang kalamnan. Naghihintay siya ng tamang tiyempo sa bawat pagkidlata. Umanda ka, Aurora. Babawiin ko na ang akin ngayon din. Katapusan mo na! Kasabay ng pagkasabi nun, isang napakalakas at nakabibinging kulog ang yumanig sa buong mansyon. Isang higanting kidlat ang gumuhit sa kalangitan at nagdulot ng kakaibang enerhiya sa loob ng silid. Biglang naramdaman ni Victoria ang matinding hila mula sa kanyang pisikal na katawan. Tulad na ipinangako ng mampaparang, sa isang iglap, punersang hinikop ng katawan ang kaluluwa ng totoong Victoria papasok sa loob ng kanyang sariling kalamnan. Kasabay ng pagpasok ng kaluluwa ni Victoria, isang maputing usok ang marahas na sumabog mula sa katawan. Tumilapon ang kaluluwa ni Aurora palabas ng katawan ni Victoria at malakas na bumagsak sa sahig ng kwarto. Napasigaw si Aurora sa gulat habang nakalutang ng muli ang kanyang espiritu na nasa hangin. Hawak ang kanyang dibdib habang litong-lito sa biglaang nangyari. Sa ibabaw naman ng kama, dahan-dahang nagmulat na mga mata ang totoong Victoria. Hawak muli ang kanyang sariling katawan. Finally, I'm back! Aurora, hindi ako papayag na magtagumpay ka sa mga plano mo. Kung ganun, hindi rin pala ako ganun magtatagal sa katawan niya. Mabuti na lang.
At nagawa ko ng lahat ng dapat kong gawin bago siya makabalik sa katawan niya. Victoria, magsaya ka na hanggat kaya mo pa. Dahil hindi na rin magtatagal ang maliligayang araw mo sa mundong masyado mong iniibigan. Kinaumagahan, nagising si Victoria na masakit ang buong katawan, ngunit may malawak na ngiti sa kanyang mga labi dahil hawak niya ng muli ang kanyang sarili. Agad siyang bumangon mula sa kama upang ihanda ang kanyang mga dokumento ng mana, ngunit napansin niyang napakatahimik ng buong mansyon. Lumabas siya ng kwarto at naglakad sa mahabang koridor. Sumisigaw siya upang tawagin ang mga kasambahay, ngunit walang sumasagot. Pagdating niya sa sala at habang nagpapanik, nakita niyang mayordomo ng mansyon na si Aling Marta na abalang nag-iimpake ng kanyang sariling maleta sa may pinto. Aling Martha, nasaan ang lahat ng mga katulong at security guards dito? Bakit walang tao sa buong mansyon? At bakit kayo nag-iimpake? Lumingon si Aling Marta sa kanya nang may pagtataka. Ano pong ibig sabihin, madam? Maaga pong umalis ang lahat, Miss Victoria. Ako na lang po ang natira dahil inaayos ko po itong mga huling gamit ko. Paalis na rin po ako mamayang alas 12 ng tanghali. Ano? Bakit kayo alis na walang paalam sa akin? At sino nagbigay sa inyo ng karapatang iwan ang mansyong ito? Miss Victoria, kagabi lang po tinipon ninyo kami lahat dito sa sala. Kayo mismo ang nagsabi sa amin na naibenta mo na itong mansyon at kailangan na namin lisanin ang lugar na ito simula sa susunod na linggo. Nagpasalamat pa nga kayo sa pagsiservisyo namin. Di ba po? Nanlaki ang mga mata ni Victoria at literal at naging estatwa sa kanyang narinig. Napahawak siya sa kanyang ulo habang mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano? Ako? Sinabi ko yun kagabi? Walang iya ka. Walang iya ka. Ano na naman ba itong ginawa mo ito? Madam? Ano pang mga sinabi ko kahapon? Ano po? Are you deaf? I'm asking you, ano pang mga sinabi ko kahapon? Sinabi niyo po kayo po talaga ang pumatay kay Madam Dawn at nag-set up kay Aurora. What? No! Hindi totoo yon! Hindi ako yon! Si Aurora, sumanib siya sa katawan ko. Ilang araw akong nawala sa sarili kong katawan dahil ninakaw lang niya ang katawan ko. Ano pang sinabi ng broang yon? Sinabi niyo rin po na ibinigay niyo ang mga ebidensya ng pagpatay ninyo kay Madam Dawn sa isang media. At ngayong araw ay pupunta kayo sa police station para isuko ang sarili. Sinabi na nga hindi ako yon. Si Aurora yon, okay? Si Aurora! Labas na po ako dyan, madam. What else? Ano pang sinabi niya? Eto pong mansyon na ibenta niyo na rin po. Pinapaalis na po niya kami at binigyan niyo kami ng tig-100,000 piso bilang pasasalamat sa pagtatrabaho namin kay Madam Dawn. Sinabunutan ni Victoria ang kasambahay. Ikaw, ayaw mong maniwala. Sinabi na nga hindi ako yon. Si Aurora yon. Ay, aray ko po, madam. Ang sakit po. Tama na po, madam. Anong masakit? Isang tanong, isang sagot. Ako ba ang pumatay kay Madam Dawn o hindi? Ay, hindi po, madam. Hindi po kayo. Kaya wag na wag niyo sinasabing ako nagsabi niyan. Maliwanag? Aray ko. Ano ba? Nasasaktan na nga ako, sabi. Bitiwan mo ako. Dito na sumabunot na rin ang kasambahay. Lumalaban ka na, ha? Walang iya ka. Tama na. Ano ba? Nasasaktan ako, muchacha ka. Ay, ikaw ang mas walang hiya. Hindi na kita amo magmula gayon, kaya wala ka na karapatang hamak-hamakin ako at saktan-saktan. Ibabamamatay tao ka. Kung totoong si Aurora ang sumanib sa katawan mo at nagsabing ikaw ang pumatay kay Madam Dawn, pes, nadiniwala ako sa kanya dahil alam ko kung gaano siya kabuting tao. Alam kong hindi niya kayang patayin si Madam Dawn. Dito niya na itinulak si Victoria sa sahig. Parehas na gulo-gulo ang kanilang mga buhok.
Ay, yan ang napapakay sa demonyeta ka. Isa oras na saktan mo ulit ako. Hindi lang yan nag-aabutin mo sa akin. Mga walang iya kayo. Mamamatay na kayong lahat. At saka umalis ang kasambahay at ipinagpatuloy ang pag-iimpake. Matapos iwanan ng kasambahay sa sahig, mabilis na kinuha ni Victoria ang kanyang phone habang nanginginig ang buong katawan sa tindi ng galit at takot. Ang una niyang naisip na tawagan ay si David, ang nag-iisang tao na inaasahan niyang kakampi sa kanyang sitwasyong ito. Ilang ring munang lumipas bago sinagot ni David ang tawag ng may inis sa boses. Oh, ano naman kailangan mo, Victoria? Ang lakas ng loob mong tumawag. Pagkatapos mo kong hiyain at hiwalayan. David, makinig ka muna sa akin. Hindi ako nakipaghiwalay sa'yo. Hindi ako yun. Anong hindi ikaw? Nakikipaglukuhan ka ba sa akin? Mukha mo at boses mo ang kaharap ko. Tapos sasabihin mo hindi ikaw. David, makinig ka. Sumanib si Aurora sa katawan ko. Si Aurora ang kaharap mo ng 1 linggo pa. Siya ang gumawa ng lahat ng ito. Inubos niya ang pera ko. Ibinenta niya ang mensyon. At siya ang nakipaghiwalay sa'yo para sirain tayo. Please, David, maniwala ka sa akin. Natawa ng napakamapait si David sa kabilang linya. Halatang hindi naniniwala sa naririnig. Sumanib si Aurora. Nag-iimbento ka na naman ba ng kwento para pagtakpan ang ginawa mo, Victoria? Patay na si Aurora at abo na siya. Huwag mo akong gawing gago. Bakit? Makikipagbalikan ka ba sa akin dahil wala na ang ari-arian mo ngayon? At saka, hindi ka ba nanonood ng balita? Anong meron sa balita? Tingnan mo para malaman mo. David, hindi. Mahal kita. I promise you, ngayon ko lang nabawi ang katawan ko dahil humingi ako ng tulong sa isang mambabarang sa bundok. David, tulungan mo ako. Tumigil ka na, Victoria. Case closed na tayo. Hinding-hindi na ako babalik sa'yo. Magpapakasal na kami ni Taylor at aalis na kami ng bansa gamit ang pera niya. Mabulo ka na mag-isa sa mansyon mo. Ibinaba na ni David ang tawag. Napasigaw sa tindi ng frustration si Victoria at marahas na ibinato ang kanyang phone sa pader. Habang nakalutang pa rin sa isang sulok ng kwarto, ang kaluluwa ni Aurora na may matipid at malamig na ngiti sa mga labi. Yan ang bagay sa'yo, Victoria. Hindi dahil gusto kitang tuluyang wasakin, kung hindi dahil panahon na para harapin ang bunga ng mga sarili mong ginawa. Hindi mo pwedeng takasan habang buhay ang sakit at kasalanang ipinato mo sa amin. Panagutan mo ang bawat isa. Tanggapin mo ang kapalit ng mga ginawa mo. At higit sa lahat, matuto ka magsisi. Hindi ako humihiling ng kapahamakan para sa iyo. Ang hinihiling ko lang ay ang katarungang nararapat sa mga ginawa mo. Binuksan niya ang isa niya pang cellphone at chinek ang kanyang Google. Nag-search siya tungkol sa lolang pinaslang niya at may lumabas na ngang resulta. Bagong-bago, pumutok na sa balita na siyang pumaslang sa sariling lola at alam niyang sa mga oras na to, susunduin na siya ng mga pulis patungo sa presinto upang ma-interrogate. Hindi! Hindi! Ano ba ito? Bakit nangyayari sa akin to? Alam niyang walang maitutulong ang kanyang pag-iyak, kaya't nag-impake siya ng ilan sa kanilang mga pinaka-importanting gamit at dokumento. At nang handa na sana siyang tumakas, palabas pa lang siya ng main door ng bahay. Nawindang siya nang pumasok ang 3 babae, sina Brenda, Cecilia at Marites, tila mga sundalong tagumpay na nakatapak sa puder ng kalaban. Kayo? Anong ginagawa niyo rito? Tingnan mo nga naman, Victoria. Alam na namin ang totoo. Paalis ka na ba para tumakas? Shut up! Hindi ko kailangan sabihin sa inyo kung anong ginagawa ko. At humakbang siya upang lagpasan ang 3. Pero marahas na hinila ni Brenda ang buhok ni Victoria pabalik sa loob ng sala, dahilan para mabitawan ni Victoria ang kanyang maleta at mapasigaw sa matinding sakit. Agad na hinarang ni Celia at Marites ang pinto upang masiguradong hindi ito makakatakas. Bitiwan mo ko! Kayo mga kriminal kayo! Anong karapatan ninyong pasukin ang mansyon ko at saktan ako?
Mansyon mo? Mukhang hindi mo na to mansyon. Simula sa susunod na linggo, Victoria. Napanood na namin sa balita sa telebisyon, sa labas. Binenta mo na ang lahat ng ari-arian mo. Pinamigay sa charity para lamang matakasan kami. Hindi ako gumawa niyan. Sinabi ng si Aurora ang sumanib sa katawan ko. Inubos niya ang pera ko. Wala na ako kahit isang barya dito. Wala kaming lukuhin sa mga kwento mong multo, Victoria. Gabi-gabi naming binubugbog si Aurora sa loob ng selda hanggang sa mamatay para lang sa 5 milyong pisong ipinangako mo sa amin. Tapos ngayon, mag-iimbento ka ng kwento para sabihin wala kang pera? Oo nga. Nagtiis kami sa loob ng kulungan para sa dumi mo. Ngayon laya na kami. Ibigay mo sa amin ang 5 milyong piso. Kung ayaw mong tapusin namin ang buhay mo bago ka pa mamdakpi ng mga pulis. Totoo ang sinasabi ko. Mga bobo kayo! Mga inutil! Wala na akong pera! Tingnan niyo pa ang bank accounts ko! Zero balance ng lahat. Kung gusto niyo ng pera, habulin ninyo ang charity foundations dahil nandun ang bilyon-bilyon ko! Humigpit ang pagkakahawak ni Brenda sa buhok ni Victoria at inilapit sa kanyang galit na mukha. Wala kaming pakialam sa charity. Tingin mo ba sa mga oras na pumunta kami ron? Para manghingi ng pera, bibigyan nila kami? Sa'yo kami may kasunduan. Kung totoong wala ka ng pera, ibebenta namin ang katawan mo sa kung anong meron ka dyan. Hindi kami umalis sa kulungan para lamang ngumanga. Bitiwan mo ko! Mas mamamatay tao kayo! Huwag niyo akong pilitin. Dahil parating na ang mga pulis dito para arestuhin ako. Kapag nahanap kayo rito, ibabalik kayo sa kulungan habang buhay! Takot ba kami sa pulis? Mas takot kaming magutom ang mga pamilya namin, oy! Dahil sa panloloko mo. Mayor, tapusin na natin ang babaeng to. Mas masahol pa siya sa hayop kung magsinungaling. Nagsimula ng magkasakitan ng apat sa may pinto habang si Victoria pilit na nanununtok at nananabunot upang makawala sa higpit na hawak ni Brenda. Habang sa isang sulok, nakalutang pa rin ang kaluluwa ni Aurora. Nakangiti, malamig na pinapanood ang kanyang mga kaaway na nag-aaway-away dahil sa kawalan ng pera. Victoria, sige lang. Mag-away-away lang kayo. Habang nagbubulungan sila sa may pinto, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirene ng patrol car sa labas ng mansyon. Ilang sandali pa, marakas na bumukas ang pinto at pumasok ang 5 armadong pulisa na may hawak ng mga baril. Pulis ito! Walang kikilos ng masama! Bitawan niyo ang hawak ninyo ngayon din! Mabilis na lumayo sina Brenda, Celia at Marites kay Victoria na itinaas ang kanilang mga kamay upang hindi mabaril. Napaupo naman sa sahig si Victoria, gulo-gulong buhok, puno ng pasa ang muka at nanginginig sa tindi ng takot. Brenda! Celia! Marites! Kakalabas niyo pa lang ng kulungan. May bago na naman kayong gulo. Sumama kayo sa amin sa presinto. At ikaw naman, Victoria Gomez! Lumapit ang 2 pulis kay Victoria na agad na kinabitan ng posas ang kanyang 2 kamay habang nakahandusay ito sa sahig. Inaaresto ka namin sa kasong murder para sa pagpaslang kay Madam Dawn Gomez at obstruction of justice para sa pag-frame up kay Aurora. Napanood na ng buong bansa ang pag-amin mo sa krimen. Dito na tuluyang nag-hysterical si Victoria. Umiiyak siya ng napakalakas habang pilit na nagpupumikla sa mga pulis habang binubuhat siya ng mga ito palabas ng main door ng bahay. Hindi! Pakiusap! Maniwala kayo sa akin! Wala akong kasalanan! Hindi ako pumatay kay Lola! Sa Aurorang gumawa ng lahat ng yan! Sumanib siya sa katawan ko at siya nagpadala ng ebidensya sa media! Inosente ako! Inosente ako! Sa presinto mo na ipaliwanag ang tungkol sa pagsanib na yan, Miss Gomez. Masyadong matibay ang mga hawak naming ebidensya laban sa iyo. At kayo namang 3, Brenda, Cecilia at Marites. Inaaresto namin kayo dahil sa kasong murder para sa pagpaslang kay Miss Aurora habang nasa presinto ito. Ang lahat ng sasabihin ninyo ngayon ay maaaring gamitin laban sa inyo. May karapatan kayong kumuha ng abogado para ipagtanggol ang sarili ninyo. Arestuhin nyo na ang mga yan. At nilapitan na nga ng 3 armadong pulis ang 3. Teka, ano ito? Inutusan lang kami ni Victoria! Totoo yan! Siya ang may pakana ng lahat! Siya lang ang arestuhin nyo! Ano ba? Itiwan mo ako!
Suntukin ninyo kung ayaw nila magpa-aresto. At sinuntok nga ng isang pulis si Brenda na nagpupumiglas. Aray ko na ba? Kakasuhan ko kayo! Wala nang nagawa ang apat na masasamang damo kung hindi ang sumurender sa mga pulis. Isinakay sila sa likod ng patrol car habang tulala, duguan at patuloy na umaagos ang mga luha. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Victoria ang mismong sitwasyon na hinarap ni Aurora noong isinakay ito sa patrol car patungo sa police station. Ang kawalan ng hustisya na siya mismo ang nagtanim at ngayon siya na ang umaani. Mabilis na gumulong ang kaso sa korte dahil sa tindi ng ebidensyang ipinadala ni Aurora sa media at ipinasa naman sa mga otoridad. Walang nagawa ang mga abogado ni Victoria dahil mismong ang kanyang muka at boses sa telebisyon ang umamin sa pagpatay kay Madam Dawn Gomez at pag-frame up kay Aurora. Sa huli, hinatulan si Victoria ng hukom ng parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Dinala si Victoria sa pambansang bilangguan ng mga babae. Laking gulat at kilabot niya nang buksan ng jail guard ang rehas ng kanyang magiging selda at tumambad sa kanyang 3 pamilyar na muka. Naroon at naghihintay sa kanya sina Brenda, Celia at Marites na nahatulan din ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa pagpatay kay Aurora. Marahas na isinara ng guard ang rehas bago sila tinalikuran. Dahan-dahang tumayo sina Brenda mula sa kanilang pwesto. Pinalibutan si Victoria na nanginginig at napapaatras sa pader. Huwag kayong lumapit sa akin! Mga kriminal kayo! Guard! Ilipat niyo ako ng selda! Natawa ng napakatapang na si Brenda at dinuraan ng semento sa tapat ng mga paa ni Victoria. Sumigaw ka pa, Victoria. Walang makaririnig sa'yo rito. Tiklo ng head guard ng warden na binayaran mo noon. Tanggal na sila sa pwesto. Lahat tayo rito pantay-pantay na lang bilang bilanggo. Walang yakang bro ka? Kasalanan mo ang lahat ng to. Kung hindi mo sana kami kinaladkad sa problema mong yan, hindi sana kami makababalik dito. Oo nga, malaya na sana kami ngayon kung hindi mo kami idinamay sa kaso. Niloko mo kami sa 5 milyon. Pinatay namin si Aurora para sa wala. Tapos ngayon, dito ka rin pala babagsak sa amin. Tingnan mo nga naman ang karma, no? Bakit? Tingin mo ba? Natatakot ako sa inyo? O tingin mo ba? May pakialam ako kung natatakot ka sa akin. Kesyo oo o hindi. Biglang sinunggaban ni Brenda ang buhok ni Victoria at marahas itong sinalpak sa malamig na semento. Napasigaw sa matinding sakit si Victoria habang nagsisimula siyang pagtulungang sipain. Tadyakan ni Celia at Marites nang walang katapusan. Yan ang narapat sa mga katulad mong mandarayat na damot. Mamamatay tao! Umiiyak na sumisigaw si Victoria habang pilit na pinoprotektahan ang kanyang ulo. Ngunit walang sino man sa mga preso ang umawat. Naranasan niyang eksaktong pambubugbog na ipinagawa niya kay Aurora 6 na buwan na ang nakararaan. Lumipas sa mga sumunod na linggo na tila walang katapusang parusa para kay Victoria. Gabi-gabi siyang binubugbog ng 3 at dahil wala na siyang pera, wala na siyang pambayad upang protektahan ang kanyang sarili. Higit pa rito, unti-unti na ring nagpapakita ng epekto ang madilim na ritual ng mambabarang sa kanyang katawan. Dahil kinuha ng mambabarang ang 5 taon sa natitira niyang 6 na taong buhay, ilang buwan na lang ang kanyang itatagal. Mabilis na nanghina ang kanyang katawan nang walang medikal na rason. Palagi siyang nilalagnat, hindi makatayo at madalas na sumusuka ng dugo dahil sa matinding internal bleeding na dulot ng sumpa at ng mga sipa gabi-gabi. Pagkalipas ng eksaktong 6 na buwan na pagdurusa sa loob ng maruming selda, dumating ang huling gabi ni Victoria. Nakahandusay siya sa malamig na semento sa tabi ng banyo. Duguan, tulala at halos hindi na makahinga. Habang natutulog ang ibang mga preso, dahan-dahang lumabo ang kanyang paningin. Subalit, bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, nagulat si Victoria nang makita ang isang maputing liwanag sa kanyang harapan. Doon, nakita niyang kaluluwa ni Aurora. Wala nang galit sa mukha nito. Sa halip, napakaganda at napakapanatag ng itsura ni Aurora habang nakatayo sa tabi ng kaluluwa ng kanyang pinaslang na si Madam Dawn Gomez. Naka-white gown silang dalawa at nakangiting nakatanawa sa kanya.
Tapos na ang paghihiganti ko, Victoria. Nakuha na namin ang hustisya. Paalam na. Nais ipagsigawan ni Victoria ang kanyang galit, ngunit wala ng lakas sa kanyang kalamnan. Sa huling sandali ng kanyang hininga, tuluyan ng huminto ang tibok ng kanyang puso dahil sa tindi ng internal bleeding mula sa sumpa ng mambabarang. Nalagutan siya ng hininga ng mag-isa sa maruming sahig ng kulungan. Nang humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang sariling katawan, isang nakasisindak na bagay ang lumapit sa kanya. Si kamatayan. Kinaladkad siya nito patungo sa pinakamadilim na bahagi ng lupa upang muling ipagpatuloy ang walang katapusang pagpaparusa sa kanya. Samantala, si Aurora nakangiti habang pinagmamasdan ang mundo. Sa huling pagkakataon, muling binalikan ni Aurora ang ampunan kung saan siya lumaki. Nakita niya ang mga bata na masayang naglalaro gamit ang mga bagong pasilidad na nabili mula sa daang-daang milyong pisong donasyon na iniwan niya. Doon ay tuluyan ng napawi ang lahat ng kanyang mga pighati. Alam niyang hindi man naging patas ang kanyang nakaraang buhay. Naging makabuluhan naman ang kanyang huling gabi sa mundo. Sa isang malalim na buntong hininga, dahan-dahan na siyang naglaho patungo sa liwanag. At sa kalangitan, doon ay nakita niya si Madam Dawn na matagal na palang hinihintay ang kanilang muling pagkikita. Ang kwentong ito ay nag-iiwan ng isang matinding aral sa ating lahat. Ang kasamaan, gaano man ito itago, balutin ng yaman o planuhin ng matagal ay hindi kailanman mananalo laban sa katotohanan. Ang bawat maling gawa ay may kaakibat na kaparusahan na babalik at babalik sa atin sa paraang hindi natin inaasahan. Maraming salamat sa pagsama sa kapanapanabik, madilim at puno ng hustisyang paglalakbay na ito ni na Aurora at Victoria. Hanggang sa muli, dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa aming channel. Pinatay mo ang matandang nagpatira. Sabi, hindi ako nagpatira. Ang espiritong sumakop sa katawan mo. May dalang maitim na hostesya. Matindi. Dari. Parang dalihan. Tama talaga, matigbak man lang siya. Nawara, nalugod, nagsasadiri na. Oo. Ya papa. Wala papa. Wala papa, Hana.